So, mabibili na natin sa Digital Walker itong Nothing Phone 3A Lite sa dalawang configuration, isang 128 tsaka isang 256GB. Alin man doon, parehas 8GB yung RAM. Yung 8128GB ay 15,490, yung 8256 naman ay 17,490 pesos. At hanggang ngayon na lang guys, November 20, 2025, yung pre-order exclusive freebies na ibibigay ng Digital Walker sa atin. Kung sakaling maabot na natin yan, meron tayong makukuhang Nothing reversible tote bag at saka CMF 65 watts na gun charger. I-click nyo na lang yung shopping bag icon somewhere dito sa screen para makapunta agad kayo sa store ng Digital Walker dito sa Nothing Phone 3A Lite. So, unbox natin. Okay, so kagaya pa rin naman dati yung itsura ng box. Actually, na-shoot ko yung unboxing nito pero na-delete ko. So, binili ko na lang sa box. Pero wala naman masyadong pinagbago. Maliban na lang dito, ayan, napunit ko na yung parang pinaka-sticker niya. So, at least, diba, hindi na natin kailangan punitin yung box. Kahit dito sa 3A Lite. Okay, open natin. Tapos, meron tayong hatakin dito. Ayan, na may nakalagay na welcome note. Tapos, ito mismo yung kanyang document sleeve. At sa loob niyan, meron tayong jelly case. So, at least meron agad tayong gagamitin out of the box. At ito na yung ating Nothing Phone 3A na nakabalot sa isang paper na balot. Tanggalin natin. At yung nandito sa atin ay itong color black. Ito siya guys. Ayan, may pagka-transparent pa rin yung design niya. Ayan. Pero wala na tayo yung sobrang obvious na glyph interface na parang maraming guhit-guhit tsaka ilaw. Ang glyph interface na lang ngayon, ito. Yung nag-iisang maliit na dot or LED dito sa may ibaba. Tapos nandito naman sa may ilalim ay yung USB-C to USB-C cable lang. Meron tayo ditong SIM ejector pin at saka syempre yung documentations. Okay, so ito na yung ating Nothing Phone 3A. So maliban dun sa jelly case na kasama sa box, meron na rin tayong pre-installed na screen protector. So talagang gagamitin na lang natin itong phone na to. At maliban dun sa nakita natin sa likod na maliit na glyph interface, wala na halos kakaiba dito sa design ng Nothing Phone 3A Lite. Meron din siyang essential space button na kung tutuusin para sa akin lang hindi pa rin ganun ka-useful. Tapos, meron tayong secondary microphone dito sa may itaas. Tapos, dito naman sa may left side yung ating volume up and down buttons. Tapos, USB-C port, main microphone, main speaker, at yung SIM tray dito naman sa may ilalim. So, medyo kakaiba yung itsura ng SIM tray nitong Nothing Phone 3A Lite. Kasi pwede tayo magsalpak ng dalawang SIM at saka isang microSD card. Pero linawin ko lang, 5G na yung phone na to, pero dual nano SIM lang yung kaya niyang i-handle. Wala pa siyang eSIM support. Tapos meron na rin tayong IP54 na rating dito. So yung mga talsik-talsik ang tubig, walang problema, alikabok, hindi rin agad-agad makakapasok dito sa Nothing Phone 3A Lite. At gusto ko lang i-share sa inyo guys na yung haptics nitong Nothing Phone 3A Lite, sobrang ganda para sa presyo niya guys. Parang ano na siya, papasok na siya sa flagship territory pagdating sa feels ng kanyang haptic. So, talagang gamitin nyo guys, may enjoy nyo. Yan, pagdating naman sa display, itong Nothing Phone 3A Lite ay naka 6.77-inch AMOLED Full HD Plus yung resolution, 120Hz yung max refresh rate, at aabot ng 3,000 nits yung kanyang peak brightness. So, talagang maliwanag guys yung display nitong phone na to kahit pa outdoor natin gamitin, hindi tayo mamumroblema na makita yung details or information na nasa phone. At kagaya na makikita nyo ngayon, sobrang liwanag ng display kasi yung piniplay natin ay HDR video. So, meron siyang HDR support. Ibig sabihin, kapag HDR yung video, biglang liliwanag yung screen natin. Talagang may, may boost pagdating sa brightness. At speaking of, kagaya na sinabi ko kanina, 3,000 nits yung peak brightness. Kahit anong situation, wala tayong magiging problem. At maliban dun sa pre-installed na screen protector, meron pa tayong Panda Glass Protection doon sa mismong screen nitong Nothing Phone 3A Lite. So, kahit na hindi ganun kamahal itong phone na to, maganda yung specs ng kanyang display. Ito pa yung isang maganda, yung kanyang Widevine Security Level 1, Full HD yung max playback resolution dito sa Netflix. Dito nga lang siya walang support sa HDR, pero doon sa YouTube kanina, meron naman, tsaka sa mga photos na HDR, meron din. Pero dito nga, wala sa Netflix. So, hindi LTPO AMOLED yung nilagay dito ng Nothing. LTPS yung nilagay nila. So, from 120, pwede siyang bumaba to 90 or 60 Hz. Pero, sa testing ko,
Bumababa lang siya to 90 Hz kung hindi kailangan ng mataas na refresh rate. Naka-auto ako nun, So, hindi ko sure kung bakit hindi siya umaabot ng 60 Hz. Pero kahit gano'n, matipid pa din sa battery. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung SOT na nakuha natin dito. At pakita ko lang sa inyo yung display settings niya. Una sa lahat, meron siyang color contrast na tinatawag. So, pwede nating i-customize yung pagka-dark ng kanyang display. Meron din siyang color presets na pwede natin piliin. Alive tsaka standard, pwede rin nating i-adjust yung kanyang color temperature. Pagdating naman sa kanyang refresh rate, ayan o, meron tayong dynamic, high, tsaka standard. So, kung gusto natin palaging 120 Hz, set lang natin to high. Pero yung SOT na ipapakita ko sa inyo mamaya, naka-dynamic lang tayo palagi. Ngayon, pagdating naman sa performance, itong Nothing Phone 3A ay naka-Nothing OS 3.5 na out of the box. Android 15 na yan, Dimensity 7300 Pro yung kanyang chipset, LPDDR4X yung RAM niya, at UFS 2.2 naman yung kanyang storage. At ang promise dito ng Nothing ay 3 major Android upgrades. So, ibig sabihin na abot ng Android 18 itong Nothing Phone 3A Lite plus 6 years na security patches. So, isipin nyo, kahit nga hindi ganun kamahal yung phone na to, less than 18,000 pesos yung pinakamataas na variant, matagal natin gagamitin yung phone kasi nga for 6 years, secured yung phone natin. Meron din siyang RAM booster or virtual RAM na doble ng kanyang physical RAM. So, pwedeng maging 16 GB yung total ng ating RAM. Pero tingnan natin yung Antutu scores. So, ito yung ating Antutu score kapag hindi natin ginamit yung RAM booster. 936,873. So, mataas guys. Okay na okay yung performance ng Dimensity 7300 Pro. Pero, kapag ginamit naman natin yung virtual RAM or yung RAM booster, tumaas yung score natin. Naging 944,298. So, kung kailangan nyo ng mataas na RAM, pwede nyo namang i-enable yung RAM booster. Mas magiging advantage pa siya sa mismong performance. At maganda rin guys, yung kanyang thermals kasi kagaya na makikita nyo ngayon dito sa wildlife stress test, 4% lang inabawas sa kanyang battery percentage at 2 degrees naman yung nadagdag sa kanyang temperature. So kahit mabigat na application yung patakbuhin natin sa Nothing Phone 3A Lite, hindi siya agad-agad mag-produce ng alarming heat. At pagdating naman sa gaming, dito sa Asphalt, makikita nyo na isilagad natin yung graphics. Although napaka-smooth ng gameplay, wala tayong kahit anong issue, hindi ngayon pa rin nag-generate yung graphics. So malamang-lamang hindi pa ganun ka-optimize itong Dimensity 7300 Pro dito sa game na to. Pero again, napaka-smooth ng experience natin. Dito naman sa Racing Master, sagad din yung graphics natin. So, pwede nating laruin yung game na to na sagad yung graphics. At kagaya dun sa Asphalt, okay na okay lang dito sa Nothing Phone 3A Lite yung game na to. Kahit mas mabigat to, nakaya niya, napaka-smooth, walang issues. At ito pa yung good news, compatible to sa Subnautica. At naka-high naman yung graphic settings natin. Hindi pa rin sagad, pero yung pinaka-optimal na performance na na-try ko dito ay high lang yung pwede nating iset. Pwede na yun. Napaka-playable na nung game. Mag-enjoy na tayo. Ngayon, pagdating naman sa kanyang camera, 50 megapixels yung main shooter nitong Nothing Phone 3A Lite. Meron siyang 8 megapixels na ultrawide at 2 megapixels na macro. Yung selfie camera naman niya ay 16 megapixels. So, tingnan natin yung ilang mga sample photos para magkaroon kayo ng idea kung kumusta yung camera nitong Nothing Phone 3A Lite. Lang yung sad news dito sa Nothing Phone 3A Lite selfie camera. Although makikita ninyo yung mismong quality ng selfie camera niya, okay naman. Kasi yung skin texture natin hindi mukhang artificial, hindi mukhang sobrang AI yung itsura, no? Okay pa rin siya. Maganda yung skin tone natin dito sa kanyang camera. Hindi mukhang artificial. Yun nga lang, 1080p lang.
yung kaya niyang i-record dito sa selfie camera. So sayang naman, 6 years natin gagamitin pero 1080p lang. Pero at least hindi naman ganun kamahal eh. Less than 18,000. So para sa akin, acceptable pa rin yung 1080p video recording dito sa selfie camera. Pero okay guys, ano masasabi niyo? At ang maganda pa rito sa Nothing Phone 3a Lite ay yung kanyang battery performance. So 5,000 mAh yung capacity natin dito. 33 watts naman yung kanyang charging speed. Plus, meron pa siyang 5 watts na reverse wired charging. Although hindi na ganun ka-typical sa ngayon yung 5,000 mAh na capacity kasi parang 5,500, 6,000 yung mga nakikita natin sa ngayon. Pero kahit ganun, maganda naman yung SOT na nakuha natin. Pero ayun lang, medyo para sa akin kung iisipin mo na 6 na taon mo magagamit tong phone na to, yung 5,000 mAh na yun, hindi future-proof. Ito yung SOT na nakuha natin. 17 hours, 8 minutes. Super decent na yan para sa ganitong phone. At sigurado, sa buong maghapon, hindi ito malolobat sa isang charge lang. So, okay naman yan. Pagdating naman sa charging, 14 to 100%, 1 hour and 21 minutes natin na charge etong Nothing Phone 3a Lite. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo tungkol sa phone na to. Meron lang tayo ilang mga bagay na gustong i-mention na kailangan ninyong pag-isipang mabuti bago ninyong bilhin. Pagdating sa performance, okay siya. Yung updates, pasok. Kasi 3 major Android upgrades, 6 na taon na security patches. So, future-proof. Ang hindi future-proof, yung sinabi ko sa inyo kanina, 5,000 mAh lang yung battery capacity. Although, ma-expect natin, nagaganda pa yung SOT or yung performance ng kanyang battery dahil dun sa mga paparating na mga software updates dahil nga dun sa optimization. Yun nga lang, hindi ko sure kung talagang mangyayari yun dahil yung maliit yung battery capacity considering na 6 na taon natin gagamitin. Pangalawa, na kailangan ninyong pag-isipan, single firing speaker lang po itong Nothing Phone 3a Lite. Yung nandito lang sa baba, yung naririnig kong tunog na nanggagaling dito sa phone na to. So, wala akong naririnig dito sa may earpiece. Kahit naituto ko sa tenga ko. So, yun lang. Pero overall, guys, pasado tong phone na to. Maganda siya para sa presyo niya. Kasi nga, 17,490 para sa 256 gig. 15,490 naman para dun sa 128 gigabytes. So, again, pwede nyo itong ma-order sa Digital Walker sa kahit anong store na malapit sa atin. So muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.